Hindi ko po ito makakalimutan. Hindi ko po ito sasayangin. Binigay yung pagkakataon sa akin. Para po madugtungan ang buhay ko. Talagang gusto ko po pong mabuhay. Para makasama po ko pa po yung mga anak ko. At ng pamilya ko po. So magandang gabi po sa ating lahat mga kabayan. Diyos ko ginabi ang mga wakwak mga kabayan. Nandito na naman tayo. Kahit gabi mga kabayan, tuloy ang mission. Alam nyo naman, tinan yung mukha ko mga kabayan. Pati yung mata ko talagang haggard na haggard tayo. Pero syempre yung kapag nandito ako sa mga kabayan, pag-uwi ko ng Rosales kasi busy tayo sa Alaminos, ay talagang sinusulit ko yung oras, yung panahon. No, pinagkakasya ko, pinaghati-hati ko ang oras mga kabayan para kahit paano mabawasan yung ating mga naka-line up na schedule natin. Yes, nandito tayo. Ayoko na patagalin. Kumustahin ko na si Ate Marie Chris. Kumusta ang ating sakit? Ate Marie Chris, kumusta ang check-up? Kailan ang check-up natin? Sa 23 po. Itong 23? Anong araw yun? Martes po. Martes. So, buwan ng June po. So, ito na ba yung pinalo-up mo na meron ka dapat check-up or itong buwan yung inaantay mo na maoperahan ka? Ano yun? Ano yung nakaschedule sa'yo ng June? Operation ko po. Sana. Kaya lang hanggang ngayon hindi pa po ako natawag. Pang 293 po ako kasi. 293. Ako. So, pupunta ka sa 23 Sa Baguio po. sa Baguio para ano? Ano gagawin? Ano po, babasahin yung pinagawa kong yung ultrasound. So, basahin yung ultrasound. So, ibig sabihin, kukuha ka ng panibagong ultrasound? Nakakuha na po ako. Nakakuha ka na. Ano result? Medyo bad po. Lumaki daw po yung isang kidney ko. Patingin. Dito po. Anong lumaki yung? Isang kidney. Yung may diferensya. O tapos, di ba, pupunta ka ng itong June para sana sa shockwave ba yun? O para sa operasyon, major operation na sinasabi mo? Anong Operation po yun sa nitong June sana. Anong klaseng operasyon? Doon Doon sa po sa bato lang. sa bato lang. Opo. Yun sana, sa Opo. bato lang. Nung January po sana, schedule ko lang talaga ng shockwave. Kaya nga yung sa ipip ko sa inyo, na sa pera, kinapos. Oo. Kaya tinigil ko po. Pero sabi pa nung po ng mga ibang pasyente na nakasali mo ka doon sa may Region 1 noon, mas maganda na lang opera ka naning ko, sabi nila. Kasi ang shockwave, may tendency yun na may maiiwan talaga. Hindi 100% na tatanggal, malulusaw na maihi mo, sabi ko. So, ito yung dapat ang schedule mo. So, June kung baliwalain yung shockwave, kung magpa-opera ka na sa bato mo, pwede. Opo. Then, after opera ng bato, mayroon pang another major operation. Opo. Kaya nga po balik kami ng 23 doon sa Baguio, tatanungin kung pwedeng minsanan na lang kung ano yung bato para minsanan na lang po yung paghiwa nga. Sige, ganito Ate Marie Chris. Ang shockwave na nire-request nila, okay lang, mabait naman yung aso, okay lang. So, ang shockwave na nire-request nila ay pwede naman na operahan kayo na hindi na i-shockwave, no, na tanggalin na yung bato. Kasi kung i-shockwave siya, ang mangyayari ay may tendency pa rin na maiiwan or mayroong maiiwan na bato doon. Opo. So, ang the best pala is operasyon na lang doon sa bato mo. Opo. And then, another operasyon, pagalingin muna, another operasyon para na doon sa sinasabing namaga na sumikip. Oh. So, ngayon, anong plano mo? Shockwave or operasyon na lang doon sa bato mo? Kung ako po tatanungin ng doktor talaga operation na po sana. Operasyon na lang. Okay, Para sige. sigurado pong maalis talaga yung bato. Ang gagawin, para hindi na paulit-ulit, baka Opo. mamaya kung shockwave, ang laki ng ginastos natin. Tapos po, may naiwan doon, another operasyon na naman. Balik sa gamot So, na naman. ano na lang tayo, para sigurado na makayod lahat kung anong mga bato na bumara doon, operasyon na lang. Opo. So, Sana ang gusto ko. Oo. So, ngayon,
hiningian kanila ng ultrasound. Patingin nga ako sa ultrasound mo. Kunin ko lang po. Pero bad ang labas daw mga kabayan. Lumaki daw. Siguro dahil minsan napapalyahan or minsan ay Yeah. ganyan. So, Matigas. dahil syempre, hindi makompleto yung inom ng gamot mga kabayan. Kaya ito ay lumaki daw ng konti. No, lumaki yung problema mga kabayan. Kaya sabi ko ni Ate Marie Cris, kilusin mo na kaagad kung kailan, and then tawagan mo, ikaw mag-follow up para maprosigin na, mabigyan ka kaagad ng schedule para kung anong mangyari is hindi lalala yung sitwasyon mo. So ngayon, nag-request daw ng bagong ultrasound kasi matagal-tagal na rin yung mga kabayan. So panibago kasi syempre, may yung ultrasound mga kabayan, meron lang buwan na o hanggang ganito lang, expiration. Syempre, lalaki yan mga kabayan habang tumatagal. Kaya, Paano mo na? nagbabago ng, pakipatay mo na sa kuya, para hindi lilipad. Nagbabago yung, yung result ng ultrasound ni Ate Marie Cris. Ito po. Sige. Ito yung bagong mo. Kailan yan Kahapon po. Ay, kahapon lang din. Ito po siya. Magkano bayad pag ganito? 1.3 po. 1.3. Opo. Whole abdomen. Hindi ko mabasa. Kuya, akin na ngayong salamin ko, kuya. Opo. Kay Dr. Chan ka. Kasi po galing ako ng Region 1 nung isang araw. Kaya lang, nakat off ako doon kasi matanghali na ako nakarating. So, wala naman akong sasakyan papunta kasi ng Carmen. Madaling araw pa kapag luwas. Kay Australia naman po, nakat off kanina ay nung kahapon. Alas 11 pa lang Okay na, kuya, okay na. Ano daw po yung mga ibang pasyente. So, ang basa ng doktor, binasa sa'yo. Ang basa ng doktor is Lumaki po yung lumaki yung left kidney. left kidney mo. So, anong advice? Kuwan po, ipabasa ko doon sa urologist po sa ng kidney. Okay. Doktor ng kidney. So, espesyalista. Opo. Kumbaga, lumaki daw yung niya mga kabayan. Ito ang sinabi doon. Opo, ito po. Andito po sa labas. Ay, baba. Ito po siya. Ito, ma'am. Hindi ko mabasa kasi. Tapos may 1.3 na naman na nakita. Ayan, ito pa nga nakalagay yung enlarged left kidney with mild Philbitasia. Oh, yan. So nga, nakalagay nga dito mga kabayan. So, okay. Tawag nito. Nag-asikaso ka agad si Ate Marie Cris itong ultrasound niya. Kasi sa June 23, aakyat ka ng Baguio. Ang gagawin mo doon is, ipakita mo yan, tapos makiusap ka kung kailan ka operahan sa bato mo. Ganon. Pero kung pwede, sana yung bato mo operahan plus isabay yung isa na yung major problem na maga. Opo. Kung pwede. Pero ang feeling ko, pagkakaalam ko, hindi talaga pwede siyang isabay. Yan po. 'Di ba? Hindi ko alam, hindi ko kasi kabisado mga kabayan kung magkatabi ba yan o magkaibang pwesto, hindi ko alam. Kasi kung magkaiba mga kabayan, syempre malamang hindi pwedeng isabay. 'Di ba? Pero kung kaya, so bahala ka na kung anong sabi ng doktor, makiusap ka na maoperahan ka kaagad na hindi na tayo mag-shockwave. Tapos kausapin mo rin kung pwedeng sabay para alam mo kung ang sagot ng kung anong sagot ng doktor. 'Di ba? So ano pang kailangan diyan bukod sa magkano binayad mo? 1.3. Oh, 1.3. So ano pang ginastos mo? Yan lang? Ito lang po, tapos yung pamasahe ko, tapos anuin ko na lang po kung anong sasabayin sa akin ng doktor sa DGH po. Pero
Pero sabi po nung doktor dyan sa doktor dyan, isuggest nila dyan, madam, CT scan ulit. Kailan po lang po ako na CT scan nung May 15 ata yan. Oh, May 15. Pero tingnan mo kung anong expiration. August. Ay, pwede pa. Effectivity date. Hanggang August pa yan. Octo. Pwede pa. Tinan mo. Oh, kailan kinuha? Patingin nga, basahin mo. Nung May Kailan kinuha? Anong nakalagay dyan? Saan? Saan mo? May date ba sa... 15 po nung May nung 15 ang kinuha tapos mo. ito po, yung O hanggang, ibig sabihin, August 1. effectivity date hanggang August 1 pa. Ay, hindi po. Ano bang... August 1, 2014 naman tong nakalagay. Siguro yung kwan po, yung number doon sa ano nila. Ano ba to? Yung CT scan ko po. Effectivity date. So, ibig sabihin, effectivity date, kung hanggang... Parang yung kwan lang po ata, yung... May tawag po doon, parang tin number ng mga kwan. Hindi May 15 po to eh. Saan? Yung ginawa yan, May 15. Saan ba May 15? Ito po oh. May 15, 2026 to 49 PM nung ginawa sa akin. Wala nakalagay expiration. Wala naman po. Ano tong effectivity date? 24. August 1, 2024. Baka Kahit na ito mali pong- lang 2026. Kahit po tong ultrasound ko nung May 4, August 1, 2014 din nakalagay. Ito po. Nakalagay? Opo. Ano kaya to? Ewan ko po. Walang expiration. So, itanong mo na lang, magkano binayad mo dito sa CT scan? Kuwan po, nilakad ko yan sa malasakit, ma'am. Magkano na lang ang nilabas mo dito? Na, Wala na? Wala po. Halos ano? Pamasahe lang po namin yun. Ang ano natin is, kung saan tayo makamura, or kung saan na pwede makakuha ng libre, ilakad din natin, ha? Opo, Ganun siya ang po gagawin yun. natin. Sayang, Oo, sayang. pagkakuhan. Kaya nga po. So, ang tanging pakiusap mo na lang is kung pwede isabay ang operasyon. Opo. Kasi gusto mo para magawa na minsanan, para hindi na rin hassle, o hindi na rin hassle yung pabalik-balik. Kaya nga Kasi po. syempre, pila doon, alam ko ang pila dyan. No? Pila doon, pila dito, haba-haba. Kailangan maagang-maaga ka para kahit papaano ay magawa na kagad. So ano pang kailangan? Nandito na yung ultrasound, baka kukuha ka pa ng CT scan. So ano pa daw ang kailangan? Mga laboratory daw po. Anong klaseng mga laboratories? Yung sa Katulad noong na parang Opo. tawag nito? Yung shock. Clearance, Opo, parang yung ganon. clearance. Parang i-clearance ka. Pero siguro, i-clearance ka nila, i-request nila yon kung talagang operahan ka na. Parang Kaya- pinakahuli na yun clearance. So, ang nila ngayon, tiyakin muna nila, i-check nila kung gaano na kalaki yung mo, Sana kaiba ng dating huling ultrasound saka ngayon yan ang pagbasihan nila kung ilang centimeter yung linlaki. So anong naramdaman mo ngayon, Ate Marie Chris, na lumalaki na pala yung mo? ma'am, nung isang araw po sumasakit. Sumumpong nung isang araw. Sobrang sakit. Hindi naman po masyadong masakit. Talaga yung sakit lang na parang nga. Dahil may gamot ka naman din, di ba? Opo, meron. Na mo, kumbaga, may pain reliever ka ba? Meron po. Kaya pala. So, hindi siya masyadong masakit kasi meron kang pain reliever. Opo. Pero kung wala, talagang Yung ka niya. antibiotic naman po, wala na akong ininom antibiotic ilan lang naman yung niresita sa akin noon, hindi naman ako makakuha kung walang ulit reseta. Kailangan reseta. Panibago. O Opo. tama. Kasi ang pagre-reseta, halimbawa, itong buwan na to, inumin mo, 2 buwan, ito ang reseta, itong dosage. After 2 months, after 3 months, kailangan bumalik ka, magpareseta ulit, check up ka ulit. Titinan nila kung magdagdag ba sila ng dosage or magbaba ba ng dosage. So, ganun kasi. Kaya may expiration ang reseta mo kasi nakadepende sa check up na naman. Opo. So, ang plano nyo ay alis kayo ng 2023. 3. And Diyan then, po yung appointment ko. Hindi ka basta-basta makakaano doon. naka-appointment ka na. Opo. Pinasa na. Opo. Paalaman dyan sila. Mag-ano ka, di ba? May, Naka-charge. tawag nito, magtawag ka doon. Opo. Tumawag Tapos, ako doon sa Baguio. magbigay sila ng appointment mo. Opo. Isi-send sa
Cellphone. Sa cellphone, sa number mo na, oh, ganito, chuchu, kailangan mo ng ganito, ganyan. Okay, sige. Yun nga. Kuya, akin lang yung bago, kuya. Yun nga yung inaano ko, madam. Sana may pagbabago dun sa kidney ko. Para hindi na ako Walang totally mawalan. mapag- Wag kang mawalan ng pag-asa. Lalo na ngayon, na kahit papaano ay may aalalay sa atin. Kaya, huwag mong, ano yun. Nahiya nga po ako, madam. Tapos siyempre, Ay, ito lang ano, kuya. imbis na kami yung mag-shoulder ng ano, ibang kon nag-ano sa akin. Oh. Okay, sige. Ate Marie Chris. Mga kababayan ko ay okay. Upo, 23. upo. Alas 8 ng maaga. So, aalis na naman kayo niya ng... Alas 2 po, madaling Oo. araw. So, ngayon po mga kabayan, di ba nabanggit ko na po na ang dami ko na naging experience sa naging recipient ko or sa mga tinutulungan ko na merong pagdating sa medication mga kabayan, no? Na merong mostly na operahan, yan ang mga lumalapit sa amin. Pero yung iba dito ay napanood na, no? Pero buhat nung nagkaroon ako ng bad experience po mga kabayan sa mga tinutulungan ko, para bang sabi ko, ayaw ko na yung tumulong sa merong may sakit, no? Lalo na sa mga lakad doon, lakad dito sa operasyon po mga kabayan. Dahil experience ko na nga po. Like for example, yung naoperan sa mata, grabing pagod namin, sakripisyo natin, panawagan, na sana matuloy dahil kawawa nga naman talaga mga kabayan. So, nabigyan ng pagkakataon, no, bata pa yung mga kabayan, ako'y nahahabag doon, grabe. Ginawa ko ang lahat para mabawasan o mabigyan ng pag-asa yung bata. So, hindi natuloy mga kabayan, hindi ko alam. Natuloy, hindi ko nahabaan yung kwento. Hindi natuloy. And then, pangalawa, ay sumunod, meron pa, ay kung kailan na sana na malapit na at natapos ko na lahat, yung kailangan ng doktor, natapos ko na, grabe yung puyat namin, alam ni Marie Chris yan, dahil pabalik-balik din to ng Baguio, anong oras kami umaakyat ng Baguio, gutom, puyat, pagod, no, alam mo yun, pipila ka ng mahaba, lahat na, sakripisyo mga kayo, nandoon na, hindi namin iniinda yun, hindi kami nagre-reklamo, kasi, sa gugustuhan namin, magamot namin yung bata. So, ang nangyari, siyempre, manawagan tayo sa mga sponsors natin. Ang bait ng mga sponsors natin. Very generous. Sige, padalang ganyan. And then, ang ending, biglang nag-back out na naman. So, hindi lang once, twice, thrice, but more times na naka-experience tayo ng ganyan. Plus, yung bang magsisinungaling. No? Yung bang magsisinungaling mga kabayan, ganito, ganyan. Tapos ang ending parang gusto na lang pirahin yung pera na nanggagaling po sa sponsors natin. So, doon ako nadidismaya. No? Doon ako nadismaya mga kabayan sa mga ganyang klaseng tao na tutulong ka na and then magsisinungaling pa. So, hindi maganda. No? Number one na madisappoint talaga ako mga kabayan. So, ngayon, dahil nabanggit ko na, ang dami nanghihingi sa atin. Sabi ko, ayaw ko na, iwanan ko na yung pagtulong ko sa mga may sakit. Gusto ko na lang. Kasi hindi biro may sakit mga kabayan, tulungan mo. Maubos ang oras mo. No? And then, ang daming mga kailangan. Di ba? Marie Chris? Lahat. Ang daming kailangan. No? Yun nga ang ultimo, magpa-admit ka lang. Hindi ka basta-basta pasok sa kwarto, pipila ka pa or ano, lalo na kung maraming kailangan, magpa-ultrasound, magpa-CT scan, magpa-MRI, mga laboratories, etc. Buti kung pagpunta mo doon, wala nakapila. Apo ang pila mga kabayan, kasi alam niyo naman ang Baguio. No? Grabe ang pila dyan, tambak-tambak talaga mga kabayan. So ngayon, mula nung nasabi ko mga kabayan na hindi ko maharap yung mga ganyang problema.
ito, si Ate Marie Chris, na nadiscovery natin na may sakit. Ate Marie Chris, prangkahin lang kita, dahil ang dami ko nang na-experience, nabanggit ko na sa inyong dalawa ni Kuya, na sana hindi ako magkamali dahil iniwan ko na ang pagtulong sa may sakit. Sana hindi ako magkamali ngayon na ginoo ko ulit, no? Tinanggap ko ulit at tulungan ka para madugtungan pa yung buhay mo at gagaling ka. Sana hindi ako madismaya ulit, hindi ako mapahiya sa ating mga sponsors at sa ating mga viewers na maulit na naman yung naging experience ko na hindi lang once, twice, thrice, but more times. And then, eto na naman tayo. Mag-umpisa na naman tayo. Dahil ang kagustuhan natin is gagaling. Ang kagustuhan natin is madugtungan pa ang buhay mo. Ang kagustuhan natin is maalis lahat kung ano yung manaramdaman mo dyan na magamot. At sa kagustuhan mo, kagustuhan ko, kagustuhan ng pamilya mo, no, na magamot ka, madugtungan pa yung buhay mo, na magawa natin ng dire-diretso. Wala nang urungan, sulong na, wala nang pagdadalawang isip na baka pagdating ng ilang, kung kailan na tayo na nandyan na yung operasyon ay bigla kayong mag-back out na, hindi ko kaya. Isipin ko muna. Teka, sa susunod ng buwan na lang. So, walang ganon. Wala po, ma'am. Talagang sure ka na pag-usapan nyo na ni Kuya na hindi na magbabago ang isip nyo, talagang i-go nyo na yung operasyon. Ito nga po, madam, yung hinihintay kong pagkakataon na may tumulong sa amin. Di ba nasabi ko po sa inyo, nag-message pa ko kay na sana may matulungan ako sa problema namin. Talagang hindi po namin kaya. Kung hihintayin po kasi namin yung tawag lang, baka na ano na po yung kidney ko, baka hindi pa ako matawagan, madam. Kaya nagpapasalamat po ako na natulungan po ako ninyo at ng mga sponsor. Hindi po kayo hindi po kayo nagkamaling tulungan ako, madam. Ito po talaga yung hinihiling ko sa Panginoon na sana may tumulong talaga sa akin, magamot ako. Talagang gusto ko pa pong mabuhay. Napag-usapan niya ni Kuya? Opo, noon pa. Kaya ito po yung hinihintay namin, yung itong buwan na itong June. Sabi ko, ang bagal-bagal naman ng araw, sana bumilis yung pag-ano ng araw para maano na agad ng June, baka sakaling matawagan po. Nag-usap po kami na Igo mo na yung operasyon? Opo, noon pa. Kung may pera lang po sana kami nung January, baka natapos na po yung... So, hindi kayo natatakot? Hindi po. Na-opera na po ako dati ng CS sa panganay. Kaya po, Kuya Junior, hindi kayo magdadalawang isip na igo na ni Ate Marie Chris yung pagpapa-opera sa kanya. Kasi hindi biro yon, dalawang operasyon sa bato, tapos major operation niya doon sa pamamaga ng kanyang kidney. Okay po sa inyo? Okay po sa akin sa pong medication bam na matuloy na yung operasyon mo. At pumapayag naman din kayo, Kuya. Gaya nga po lang sabi ko sa kanya, na hindi man maging successful yung operation, at least ginawa niya po lahat ng makakaya niya para matulungan po ako. Mag-pray Opo. Mag-pray na sabi ko nga ngayon, financially, meron tayong magbaback up sa atin. So, ang i-pray natin is magawa na kaagad at makayanan mo yung operasyon na maging successful. Mayawang Panginoong Diyos, hindi ka naman pababayaan. Basta manalig lang, no? Mas nakakatakot yung hindi mo gagawin yung sinabi ng doktor kasi yung operahan ka, 'di ba? Mas nakakatakot 'yon. Dahil syempre yung mga doktor diyan hindi naman nila gagawin kung hindi nila alam yung ginagawa nila, 'di ba? So ayan po mga kabayan, pinarangka lang kita Opo. para ayoko nang mangyari yung nangyari sa akin kasi sabi ko nga ayoko na, inayawan ko na talaga. By this time, bigyan ko muli ng pagkakataon, no? Yung mission ko, natatanggap ako na tutulong sa tulad ni Ate Marie Chris na may sakit po, mga kabayan. Okay, sige. So, ang nakuha mo is
ay ang kinuha mo at ang ginastos mo is yung ultrasound na 1.3. Okay, sige. So, ayan po mga kabayan. Maraming salamat sa lahat ng tumugon. Hindi ko po muna mabanggit ngayon kasi wala pa akong listahan. Yung iba kanina ko palang kinuha, pinick up. Kaya sobrang busy kasi natin mga kabayan. Hindi ko pa na-list talaga. Inano ko lang, kalkalin ko pa mamaya sa cellphone mga kabayan kung sino-sino yon. Pero, for now, no, so far so good. Thanks God. So far so good po mga kabayan. Ang tumugon na nagpadala na talaga, no, na na-receive ko ay so far so good. Siguro sa Shockwave kasi ang napag-usapan natin ay konti na lang kulang ay magkakasya na yon. Pero hindi Shockwave na lang ang gagawin para sure daw, para hindi na paulit-ulit at gagastos ng paulit-ulit, no, ay para sigurado operahan na lang. Mas mura pa yon kaysa sa Shockwave. Siguro po. Mas mura yon. Kasi, syempre, yung magiging bill mo doon, Pwede pong ilakad sa Malacanang. pwedeng ilakad, yes. At covered ka pa rin sa PhilHealth. So, kung magbayad ka ng 45,000, pero kung naoperahan ka dyan, naoperahan na lang na hindi na i-shockwave, mas mura yon kaysa sa shockwave talaga. Opo. So, yun po ang mangyayari. So, lakarin naman din ni Ate Marie Chris kasi alam naman niya kung ano yung dapat lakarin po mga kabayan. And then, ang gagawin ni Ate Marie Chris, aakyat sa 23 ng Baguio, tapos sana makausap niya na kung okay lang, ay dalawa isabay, no? Pero kung hindi, wala tayong magagawa. Kung anong advice ng doktor, yan nasusundin. Tapos, malalaman ko ulit update ni Ate Marie Chris pagbaba niya galing Baguio kung anong sinabi ng doktor po mga kabayan. So, yun ang aantayin ko kay Ate Marie Chris. Sa ngayon, 1.3 ang ginastos. Siyempre, may yung pamasahe pa dyan mga kabayan, ganyan. No? Basta i-priority ko kung ano yung mga kailangan ni Ate Marie Chris sa mga laboratories and everything. No? Lahat mga kabayan na matuloy-tuloy, nawa ay madagdagan pa ang sponsors natin kay Ate Marie Chris mga kabayan. Sa nagpadala, maraming salamat po sa mga gustong humabol. Maraming salamat in advance, no, na hindi maudlot yung gamutan ni Ate Marie Chris dahil dalawang operasyon po siya. Minor operasyon? Sinabi minor? Hindi po. Basta sabi Puro po. major. Pero feeling ko parang puro major operation yan, no? Dahil sa kidney nga daw. So, dalawang major operation po mga kabayan dito kay Ate Marie Chris. So, wag muna natin problemahin yung isang major operasyon. Doon muna tayo sa step number 1. Wag muna doon sa number 2. Unahin muna natin kasi kailangan dadaan siya sa number 1, operasyon number 1, di ba? Okay. Kailangan operasyon number 1 muna. Wag muna natin problemahin at tingnan yung kung magkano ang magagastos natin sa operasyon number 2. Number 1 muna. Proceed muna tayo para hindi masakit ang ulo natin. No, proceed muna tayo sa operasyon number 1 and titinan natin. So, kailangan natin maglikom at makalikom at manawagan pa rin, no, karagdagan budget para sa operasyon ni Ate Marie Chris. Ngayon, kung magkano malikom natin at tapos kung ito lang ang magastos natin sa operation number 1, matik, stipot lang doon yung pera and then waiting na naman tayo para doon sa operation number 2. Doon na naman natin yun itapon o doon naman natin yun ipaglaan, no, yung pera. Pero kung ang nalikom natin ay hanggang doon lang sa procedure number 1, syempre na ano na natin yun, nagawa na natin yun, manawagan tayo ulit, no, para doon sa operasyon number 2. Pero kung halimbawa na merong kunting natira dito sa operation number 1, so manawagan na lang tayo doon sa operation number 2 para madagdagan yon, para ma-proceed pa rin niya. Kasi sayang, umpisahan natin yung operation number 1, tapos nagawa natin yon, tapos yung operation number 2 na mas delikado yun mga kabayan din, isang delikado din. So
sayang yung ginastos natin dito sa number 1, yung number 2, hindi natin nakayanan. So, wala din. Useless lang din po mga kabayan. Wala ding mangyari. Delikado pa rin si Ate Marie Chris. Kaya sana, pag-pray natin, walang imposible, think positive tayo. Number 1 and number 2 na makayanan natin. Walang imposible. No? Kakayanin natin yan. Kasi nandiyan yung ating mga butihing sponsors na handang umalalay sa ating munting alikain. Sa ngayon, kung sa Shockwave po mga kabayan, siguro kunti na lang ang kulang. No? Kunti na lang ang kulang po mga kabayan na mabuo natin yung kailangan sana natin doon na 50,000. Tama, di ba? Opo. 45 tapos 5 na clearance. So, sana. So, konti na lang ang kulang doon. Mabuo natin yung 50,000. Lalo na pag i-check ko, ay, Diyos ko, titinan natin. Okay, so, appointment pa naman yan, Ate Marie Chris, di ba? Parang i-check lang o basahin at magsabi pa sa inyo kung anong gagawin ng mga laboratories. Opo. Ano pang ikaragdagan nila. So, sa ngayon, bigyan kita ng cash, tawag nito, yung napaluwal mo na 1,300, galing sa pera mo yan, di ba? Ma'am, hindi na po yan. Hindi. Basta- Kasi nangako tayo na lahat ng magagastos mo dito sa is, anuhin natin, ibigay ko yon. Tapos yung sa pamasahe mo din, o yung 1,300, dahil kinuha mo sa tindahan mo yon, ipon-ipon yun sa trabaho ni Kuya. So, syempre, mayroon tayong pera na galing sa sponsor. Syempre, natin, doon yon, binigay nila yon para ilaan doon sa gastusin mo. Mga laboratory, sa operasyon, kung anong kailangan, lahat. Okay. 1,300, tapos doon sa pamasahe mo rin na So, Hindi bigyan na po kita ng sana 1,500. ito, ma'am. Basta maano. Hindi. sana- Hindi, anuhin yan. Ano yan, Ate Marie Chris? Pera yan ng ating mga sponsor. Kaya, mo yan? Sige lang, mo lang. Kung anong ibibigay natin ay kukunin. Kasi alam mo yung sa Ate Marie Chris, mga kabayan, hindi na nag-aantay na nanghingi ng pera sa akin para i-ultrasound. Kusa na siya gumawa ng paraan na magawa yung ultrasound, mga kabayan. And then, eto, nakita ko yung resibo. So, ibigay natin, ibalik natin yun. Kasi galing yun sa tindahan, magkano naman kinikita. Then si Kuya, magkano nang inuuwi. Okay? Sige, ayan. So, ganito na lang, Ate Marie Chris, ha? Pag, mo sa 23, no? Pag mo sa 23, Ate Marie Chris, i-sure mo lahat kung ano pang kailangan ng mga laboratories mo, ha? Huwag mong isipin yung gastos ngayon para makafocus ka. Basta gawin mo lang yung dapat mong gawin para doon sa operasyon mo, paghandaan mo yon para mabawasan. Kasi pag naoperahan ka na, kailangan kung Concentrate pa. Oo, yung katawan mo, anong tawag nito? Malakas ka, no? Huwag mong isipin mo na yung gastos. Isipin mo kung paano makuha yung mga requirements kasi wala ka naman mabigat na isipin kasi mayroon na tayong makukuhaan, may paghuhugutan na tayo sa pera. Ang asikasuhin mo na lang is yung mga requirements, lakarin mo lang para maginhawa yung isip mo at mapaghandaan mo, malakas yung katawan mo, yung pag naoperahan ka na, ha? Ganun ang gagawin mo para less Tapos mag-iwan ako ng tawag nito, magkano daw ang MRI? Anong sinabi ng doktor? Sinuggest po niya na ipadoble yung CT scan. At tinignan po nung doktor kay Dr. Chan kahapon yan. Sabi niya, may yung kwan mo, yung kidney mo talagang kumipot na. Opo, sabi niya. Tapos sabi ng doktor, suggest ko rin ito sabi niya, pero pakita mo pa rin dun sa Baguio yan, pero isasuggest yan, CT scan ulit, sabi po. CT scan ulit. Opo. So magkano binayaran mo ng CT scan sa Kwan po yun, 5,000, pero tinaga po namin inilakad sa Malasakit po. So magkano nabayaran mo na lang? Libre na lahat, parang ganoon. Opo, pero pagka hindi po namin siyempre po ang haba-haba ng pila, Oo. 5,000 po yun. 5,000. Pero- Makukuha din sa araw na yon. Hindi po, after 7 days, bago po yung result. Oh, so paano pag hindi mo, pag ilakad mo, Ganun pa rin po, 7 days pa din? yung resulta. Pagka hindi mo po nalakad yung isang araw yung CT scan mo, babalik ka na naman.
para sa pag-CT scan sa'yo. Kung babayaran mo po, gagawin yung procedure. Agad-agad. Opo. Pero pagka hindi mo po nalakad sa malasakit, siyempre po ang haba po ng pinita, hindi naman po lang ako yung pasyente doon. So, 5,000. Opo, 5,000. O, tapos, CT scan lang ang nirequest sa'yo, baka ulitin. Opo, Baka ulitin baka daw. ulitin lang po. Okay, sige. So, di bali, padalhan kita ng cash ngayon para sa 23, no? Para kung ano ang request ng doktor ng mga laboratories ay gawin mo na din kaagad para asikaso yung operasyon mo. Opo. 'Di ba? Then yung ano naman, yung tawag nito, yung clearance naman ay sabihin naman din ng doktor yan. Opo. Ang clearance ibig sabihin bago ka kasi operahan, kailangan mag-clearance ko muna kung okay yung katawan mo. 'Di ba? Okay, sige. So ayan po mga kabayan, yung ginastos ni Ate Marie Chris na 1.3 doon sa ultrasound na galing sa pera niya ay pinalitan ko na, plus pati pamasahe mga kaming binigyan ko na ng 1.5. So magbigay ako ng cash para baon niya doon sa Baguio dahil baka CT scan ulit at iba pang kailangan. So meron siyang hugutin mga kaming plus pamasahe niya. Okay, sige. Tandaan mo yung ano ko ha. Isulat mo rin yung mga naibigay kong pera tapos mga resibo. Huwag mong kakalimutan mga resibo ha. Opo. Kasi kailangan natin sa ating mga sponsors yan. Kailangan honest tayo sa isa't isa ha. Opo. Alam ko naman na honest ka. Alam ko naman na ngayon nga halos hindi ka magpabayad pero hindi pwede. No? Kasi sagot ng ating mga sponsors yan. Basta panghawakan natin, nandito tayo para dyan sa sakit mo na mabigyan natin ng lunas yan. Ha? Okay, sige po mga kabayan. So sa ngayon, Ate Marie Chris, ay bigyan mo na kita ngayon, pabaunan kita ng 10,000. Kasi baka mamaya, pakuhain ka ng CT scan, isabi mo 5,000. Opo. Tapos, baka mamaya, hindi lang CT scan ang i-request sa'yo, baka mayroon pang iba, at is makuha mo kaagad. Tapos, syempre, kukuha kayo ng pamasahe at saka pagkain nyo. Kuha mo 1,000, 2,000, 3,000, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pabilang ulit. Tama na po ito. Hindi, pabilang kung 10 ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama po. 10. Opo. So, 10,000 mga kabayan, ang bit-bit ni Ate Marie Chris pupunta ng Baguio para sa kanyang appointment. Face-to-face. Malalaman natin sa pagbaba ng Baguio kung ano pang dapat gagawin bago i-proceed yung operasyon. Maraming salamat sa lahat ng tumugon sa operasyon, sa pagpapagamot, pagpapagaling ni Ate Marie Chris mga kabayan. Hindi ako magsasawang magpapasalamat ng bonggang-bongga, no? Taos pusong pasasalamat. At salamat din sa Panginoong Diyos mga kabayan na dininig yung ating panalangin na meron naman tayong isang pamilya na mabigyan ng panibagong buhay o mabigyan ng pag-asa, no, na makasama pa ng kanilang pamilya. Salamat sa lahat ng tumugon at sa gusto pang magpahabol o sa gusto pang tumugon mga kabayan. Maraming salamat po in advance kasi kailangan pa po talaga naming makalikom para dito dahil operation number 1 and then after operation number 2. Maraming salamat. Sa lahat po ng mga sponsor po na tutulong sa gamutan ko. Sobrang salamat po sa inyo. Kasi kayo po ang nagbigay sa akin ng pag-asa talaga. Akala ko po, talagang wala na pong pag-asa. Nadaanin ko na lang po sa gamot. Sa pamamagitan niyo po, binigyan niyo po ko ng pangalawang buhay.
Hindi ko po ito makakalimutan. Hindi ko po ito sasayangin. Binigay niyong pagkakataon sa akin. Para po madugtungan ang buhay ko. Talagang gusto ko po pong mabuhay. Para makasama po ko pa po yung mga anak ko. At ng pamilya ko po. Sila po ang dahilan kung bakit ako lumalaban pa rin sa buhay kahit alam kong hirap na po kami. May panahon po na talagang nahihirapan na ako pero iniisip ko ang pamilya kong kawawang maiiwan ko kung sakali man na hindi po ako magamot. Kaya sa inyo po mga sponsor yung nagbigay daan at nagbigay sa akin ng pag-asa na mabuhay pa, kaya tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyo. Sobrang salamat din po kay Madam Lori dahil siya po ang binigay ng Diyos na instrumento para madugtungan pa po ang buhay ko. Hindi ko po ito sasayangin. Pinapangako ko po sa inyo. Kung ako man pang magkaroon kung sakali, tutulong pa ako sa kapwa ko para mabigyan din sila ng bagong pag-asa. Kasi yun po ang ginawa niyong daan para po ako madugtungan yung buhay ko. Hindi ko po sasaya, hindi ko po babaliwalain yung tulong na ibinigay niyo sa akin. Talaga ito po yung hinihintay ko. Ang may tumulong sa akin na may paggamot. Kasi naawa po talaga ako sa pamilya kong maiwan. Lalo na po sa mga anak ko kasi lalaki silang walang gagabay sa kanila. Kaya madam, salamat po. Ano man, basta pag-asin natin ma-request, ha? Sana po bigyan pa kayo ng mahabang buhay para mas marami kayong matulungan kagaya naming higahos talaga sa buhay, madam. Sobra pong napakabusilak ng puso niyo. Napakamataba po. At sa mga sponsor po, sana po lagi kayong mag-iingat dyan. Kayo na po ang nag-shoulder dun sa dapat na kami ang dapat na umano dun dahil nga po sa sakit ko. Pero hindi po kayo nagtaatubiling tulungan ako kahit hindi nyo po kaano-ano. Kaya mga sponsor, salamat po. Tatanawin ko po talagang malaking utang na loob to sa inyo. Hindi ko po makakalimatan ito habang ako'y nabubuhay. Walang ano man, kay ma-request. Basta ganyan, lakasan mo yung loob mo. Mag-pray. Tuloy pa rin ang prayers na malabanan lahat. Dahil alam ko kung gaano ka-harap na maramdaman natin ngayon na nandiyan all-out support ng ating mga sponsors. Ha? Kay ma-request. At tawag nito, ituloy natin, ego natin, magdasal. Naumpisahan mo na ngayon sa ultrasound, no? Kumbaga, yung dating buhay na parang feeling mo madilim, no, na parang wala ng pag-asa. So ngayon alisin natin 'yan. Ito na umpisa na liliwanag na muli ang iyong kahapon. 'Di ba? Tama, Kuya Junior? So ngayon, Kuya Junior, anong mo naramdaman na eto na, umpisa na sa gamutan ng asawa mo? Anong naramdaman niyo po? Natutulungan na po yung asawa ko na maoperahan ko. Maraming salamat sa mga sponsor na tumulong at tutulong ako. Masaya po kayo, Kuya. Yes, siyempre po mga kabayan. Dahil sino bang mag-akala ang taga na nilang gustong Oo nga po, hindi ako talaga makapaniwala hanggang ngayon. yung pala tayo lang ang kailangan matupad ang kanilang hilingan na gumaling at mabawasan at matanggal na ang naramdaman para tuloy ang buhay. Oh, 'di ba? So ayan po mga kabayan, maraming salamat. So
So, we love you all. God bless us all. Bye. Madam, salamat, madam. Kasi ikaw yung magiging tulay para gumaling ako talaga. Hindi kita makakalimutan, madam. Tatawin ko pong malaking utang na loob sa inyo. So, habang ako'y nabubuhay, madam. Ipag-pray na lagi lang malakas ang aking pangangatawan. Yun lang. Opo. At pati yung ating mga sponsors, ipag-pray natin na ganun lang lagi. Nabigyan pa sila ng mahabang buhay at maraming biyaya, ha? Lalo po kayo, madam. Napakabusilat talaga ng puso niyo, madam. Salamat po't kayo naging daan para matulungan ako, madam. Salamat po. Makakasama ko pa ng matagal ang pamilya ko. Walang ano man. Yan ang gusto namin na makakasama pa ng matagal ang pamilya mo, mga anak mo, ganun. Oh. Basta magpaano lang, ha? Magtiwala at ipag-pray yung operasyon mo, ha? Mag-ingat ka palagi, madam. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, madam. Kasi mas marami ka pag matutulungan pagkakuhan. Lagi kang malakas. Pag-pray. Oh. Okay. So, ayan po mga kabayan. Tapos, kumain kayo, ha? Oh, huwag kayong magpagutom, kumain, magmerienda. Kasi napakahirap doon, nakapila ng haba-haba. No? Kahit hindi masyadong mainit doon kasi nasa Baguio, pero yung pagod mo doon sa pila. Kaya kumain, magmerienda, para may lakas at lalo ka na paghandaan mo yung lakas ng katawan mo sa operasyon kasi hindi biro yung operasyon mo, ha? Opo. Kumain kayong dalawa ni Kuya Junior and magmerienda kayo and then mag-pray kayo. Okay, sige. Tara na, gabi na.